Wow, ang dami ditong cruise oh. Mga nakatago sa side na to. Tignan nyo oh. Meron na naka-ready na buffet area. Maganda sa ganito, hindi ako mawawala. At least meron ako mga facts na malalaman dito. Feeling ko doon pupunta siguro. Ayun yung mga itsura ng mga cruise boat dito oh. Ayan, tignan nyo kung gaano kadami. Oh my god, dito sa Hang Sung Sot. Good morning guys! I'm back again with another video, and guys, today is my 5th day here in Hanoi at ngayon pupunta tayo sa Halong Bay, and hindi lang yan, sasakay din tayo sa luxury cruise. And guys, ito nga pala, binuko tong tour na to na papakita ko sa inyo sa Klook. So guys, yung link ilalagay ko sa baba. And guys, bago ko makalimutan, ilalagay ko dyan sa baba yung Klook code ko, Paul Ivan 5 off, na kung saan pwede nyo gamitin yon kapag ka magbubook kayo sa lahat ng ibubuk nyo sa Klook application, mga flights, hotels, and activities. And guys, once lang yan pwedeng gamitin, and may maximum yan na 500 pesos discount. Kaya kung if ever na na-reach nyo na yung 500 pesos discount, is gamitin nyo na lang yung account naman ng travel buddies nyo, or gumawa na lang kayo ng bagong account para maka-discount pa kayo. Okay? So guys, tara na, puntahan na natin yung ating tour guide doon sa ibaba dahil susunduin tayo dito sa hotel. So guys, ayan, sinundo na niya ako. And actually, pinalabas niya ako eh. Talagang pinaghanap niya ako. Sa lahat ng mga tour ko, ito yung pinaglakad ako guys dito na nalito ako. But I think for sure it will vary kasi depende naman yan sa susundo tour guide nyo, di ba? Wow guys, tignan nyo. Yung sasakyan ko, limousine. Ayan, so far ako pa lang naman yung sinundo niya, and wala pang naman dito sa mismong limousine bus. At ang ganda, tignan nyo, merong TV dito, tapos meron dito parang socket na USB charging port. Maganda tong tour na to. Sadyang nalito lang talaga ako doon sa pagsundo sa akin ng mismong tour guide. So ako, ang gusto ko lang ngayon at pinagdadasal ko lang ay sana meron akong kasama dito ng Pilipino din. Para, you know, ayun ang kabidahan tulad kahapon, may nakasalubong ako. Diba si ate, ang bait-bait ni ate, viewer ko daw siya, kaya natutuwa ako. And sa Thailand siya nagtatrabaho, so yun. Ngayon, ang wish ko lang ay sana may makasama akong Pilipino naman na traveler nung join dito sa tour na to, no? Kahapon, wala ako nakasama, pero may nakasalubong akong isang Pilipino na viewer ko from Thailand. Wow! Good morning Vietnam, good morning Hanoi, and good morning Ha Long Bay. We are tourists now, stay on the same van because we booked for the same trip today. So guys, napunta pala dun sa Halong Bay is 3 hours. So matagal-tagal pa yung biyahe, and actually parang from Nueva Ecija to Manila yung layo niya. So parang yun lang muna iisipin ko. Buti nilang puyat ako. So matutulog ako dito sa biyahe. And guys, ako lang talaga yung Pilipino dito. Ang mga kasama ko Koreans, Australians, Indians, Hong Kongians. So yun. So tutur ko na lang kayo mamaya, and ngayon matutulog ko muna ako. Ngayon guys, so andito kami muna ngayon sa bus stop para daw mag-CR at binigyan ng time kung gusto mag-merienda. So ayun na, makikita nyo, para tong expressway sa NLEX, sa SCTEC, saka sa SLEX. So meron ditong stop na area na may mga restaurants at doon din. Of family of dragon, go down and head with a big people. So guys, ito yung first stop namin dito sa tour na to. Isa siyang pearl shop, and ngayon titignan natin kung ano yung mga ginagawa nilang pearl dito sa Hanoi. Ayun guys, so tingnan nyo, puro mga oyster dito. Doon sa area na yun, may mga pearl works area doon. At dito naman, ayun, ganoon lang din siya. Ayun guys, yung mga yung super daming tao dito. Sabi nga ni Kuya, kasi ngayon daw summer season dito, which is July, kaya sobrang daming tao talaga turista. Ayan, so may tour guide allotted for us na magbebenta sa amin. Piling ko bebentahan kami nito. They can eat the pearl with the gray Black color, pearls daw blue color, dyan. black color. You see the natural pearl. You see the shape is not round, irregular shape. Ayun guys, tinuturo naman kung paano ngayon ibalik yung pearl doon sa body of the shell daw. Yeah, I will show you step by step process. And then here we put only just one milk here, one oyster, just one, yeah. Ayun guys, next stop is pumasok kami dito sa shop. Sabi ko sa inyo, bubudulin tayo dito ni ate. And guys, tignan nyo, super dami. Ayan guys, tignan nyo yung mga pearl, oh. Ang mamahal din. Ang mahalaga ng pearl dito, oh, 57 million dong, oh. Tapos, itong ring naman na to, 10.5 million dong. I assume yung mga pearl dito is talagang premium talaga yung quality, which is if ever, na kung gusto niyo bumili at gusto niyo ng Vietnamese pearl na accessories is dito, kapag binook nyo tong tour na to, pwede nyo ditong bilhin yan. Ayan, bago kayo lumabas na area is ito naman yung bubungat sa inyo. Parang ano siya, mga crafts din, and mga binibenta nilang mga food. Ayan, sa likod na area may coffee area, tapos may fast food. Pero yung fast food nila, ganito lang yung itsura guys, hindi yung mga malalaki yung mga binibenta. Ganyan lang.
Ayan guys, bumili ako dito sa area na to. Ganito yung binili ko, parang Pringles siya. So 40,000 dong to. So far kasi wala akong makita dito ng mga food talaga na mga parang okay kainin ngayon. So ito na lang muna siguro yung kakainin ko for snacks. Then magla-lunch na rin naman. And yung lunch naman ng tour na to is parang buffet area dun sa cruise. Okay guys, nandito na kami sa mismong area kung saan sasakay na kami ng mismong boat or cruise. Ayan, ito yung pier nila. Grabe guys, sobrang daming tao. Iba't ibang lahi. Actually wala pa ako na-encounter na Filipino o kahit sa ang ibang tour group wala pa. Ayan, susundan namin ang aming tour guide. Kasi guys, tour group nga ito, di ba? At least, meron tayong guide. Ang maganda sa ganito, hindi ako mawawala. At least, meron ako mga facts na malalaman dito sa Ayan guys, itsura ng pier. Oh. Wow, papanik na kami. Tignan nyo, oh, binigyan ako ng ticket. And actually, hindi ko maintindihan yung mga ibang nakasulat. Pero nakalagay dito, 40,000 VND sa 250,000 VND. Ayan. Thank you. Buti na lang guys, medyo malamig ngayon. Pero alam nyo, dito sa area ng Halong Bay, iba yung ambience. Oh. Wow. Yung pinagtataka ko lang, nahiwalay ako dun sa mga kasama ko sa bus. Pero same naman yung aking tour guide na sinusundan ngayon. Hi. Are you beloved? Yeah. Ayun yung mga itsura ng mga cruise boat dito. Oh. Kakaiba. Hindi ganyan yung mga nakikita ko din sa ibang bansa. Cool. Yan, nababa na. Ingat-ingat lang kayo kapag makadapa kayo dito. O, tulad ni ate, kasasabi ko lang. Yan. Ayun. Please sit here. Look guys. You have also two? Tignan nyo. Oh. Meron na naka-ready na buffet area. Ba't purong gulay? You have two person. Wow. Please sit Cool. May mani oh. here. May lumpia. Very good. Mga Là chú 4 salad. người đúng không? Là 4 người ngồi đây giúp em luôn nhé. Ayan guys, tignan nyo. Napakadami kong kasama. Iba't ibang lahi. At andito ako ngayon sa pinakaharap. And hindi ko kilala yung mga kasama ko kasi solo traveler na. Actually, mga ano sila. Alam niyo na yung mga ganito. So, ayan. Guys, ang swerte ko nasa harapan ako. Kita-kita. Ayun guys, yung mga food. So guys, bumili ako ng coconut water. Hindi pala ito kasama dun sa babayaran. 30,000 Vietnamese dong ang halaga nito. So guys, ngayon kapanig ako dito sa second floor ng mismong boat. Meron kasi ditong area na kung saan pwede ka mag-sightseeing. Guys, punta tayo sa likod. Check natin kung ano yung makikita. Ah, meron ditong parang mini bar area. Tapos walang katao-tao. Pang sightseeing lang talaga to guys. Diba? Dito sa likod mainit. Pero ang galing na tingnan nyo, solar powered pala tong cruise na to. Ayun na makikita nyo sa taas. Meron mga solar panels. So guys, medyo matagal pa pala mag-roro itong boat namin. So dito muna ako sa iba kasi sobrang grabe dito sa taas. Kasi hindi lahat na nakikita ko manito sa taas. So bumili ulit ako ng ganito. Kasi nasasarapan ko siya if ever napupunta kayo dito sa Vietnam. Tikman nyo itong coconut water na to. 30,000 itong. Ayan guys, sunod tayo sa ating tour guide. And actually, ayun yung itsura ng mismong boat. Ah, ganito pala ito. Ganito para siyang malaking park, oh. Cool! Ito pala guys, TikTok pala, TikTok pala, TikTok. Cool. Ayan, T-Top Island. Cool. Ah, para siyang beach guys. Look oh. Parang white sand beach din. Ano yung fan niya? Parang yung sa Boracay lang. Cool. Actually, hindi ko nga alam kung saan kayo pupunta ngayon. Kung papanik ba, mag-hiking ba. Parang ayokong sumama. Kasi guys, nakakapagod. Nakakailang activity na ako sa sunod na linggo halos. Let's go. Okay guys, so hindi na ako sumama doon sa pagpanik sa kanila. Andito na lang ako sa baba, magre-relax na lang ako dito. Pero syempre, papakita ko sa inyo kung ano yung makikita doon sa itaas kapag ka sumama kayo sa pag-hiking tulad nito. So ito ang makikita nyo pagdating nyo doon sa T-top na pinakataas. And yan guys, hindi ko na siya pinanik kasi kahapon kapapanik ko lang doon sa pinuntahan namin doon sa Ningbi. So yan, if ever na gusto nyo pumanik, yan ang makikita nyo. Ayan, time to go back sa cruise boat. Tingnan nyo guys, sobrang daming tao dito and lahat sila mga napang beach outfit. Kasi ito pala, hindi parang beach nila na parang Boracay sa atin talaga. Ganun mismo. Kaya yung mga Vietnamese, nagpupunta sila dito sa area na to para dito sila maliligo. Ayun, nakita nyo mga nakapanilig yung mga tao dito. Yan, pabalik na ako sa ating number 72 na boat.
Ayun guys, so tignan nyo, malapit na kami dun sa next stop. Wow. Wow, ang dami ditong cruise oh. Mga nakatago sa side na to. Siguro dito na yung area na yun guys. Hindi ko sure eh. Ayun guys, susundan na namin si Kuya Tour Guide na ililid kami dun sa bamboo boat. Oo nga pala, yung bamboo boat na to, mag-a-additional ka ng 70,000 Vietnamese dong bawat isang tao. Hindi to kasama dun sa tour. Nakita ko na sa pinakalistahan, 50,000 Vietnamese dong pala to. So, may patong sila na 20,000 Vietnamese dong. Galing, no? Like, hindi man lang nila natakpan doon. Pero okay lang naman, since understood kasi travel agency naman to. Kumuha tayo ng ganito. Ayan yung sasakyan natin na bamboo boat kung tawagan. Diba? Wait lang guys, commercial lang. I discovered na 87.4% ng mga nanonood sa mga YouTube videos ko ay hindi pa nakasubscribe sa akin. Kaya naman ngayon, nire-request ko sa inyo na please mag-subscribe na po kayo sa aking YouTube channel and click nyo na yung notification bell sa tabi niya para lagi kayo updated kapag meron akong bagong travel vlog. And actually, almost everyday nga meron akong bagong upload dito sa YouTube. And kung gusto nyo makaalam ng travel updates about me, mga spontaneous trips, mga IG stories at iba pa, i-follow nyo na ako sa aking Instagram account dahil lagi ako dyan nagpo-post kapag kami travel ako. And meron din akong post lagi dito sa aking TikTok account. Dito, updated din lahat ng mga posts ko. Kaya yun lang guys, back to the video. Okay guys, tayo unang-unang nakasakay. Dahan-dahan kayo sumakay guys. Ay, nako! Babaliktad tayo dito. Sige. Ang problema dito guys, kahit it's already 2:39 PM, parang medyo mainit pa din talaga. Tapos walang papayong, walang pa ganon. Galing. Tapos ayan, hindi ko kasama yung hindi ko kilala kasi yung mga kasama ko. So ayan sila. Ito yung itsura ng pupuntahan namin. Feeling ko doon pupunta siguro. And ayun yung mga ibang nagkakayak or nagbabamboo boat. So yung ganitong klaseng bamboo boat, tulad ng mga ganyan na may mag-row sa inyo, is 70,000 Vietnamese dong dito sa tour na in-avail ko. Additional yun ha. Sa mga turista daw guys dito sa tour na to is mas prefer daw nila yung bamboo boat kaysa dun sa kayak. Kasi kapag ganito, mayroong gagawa sa inyo para makapunta doon. Pero kapag kasi kayak, parang mano-mano siya. Tulad ng mga ganyan. Kayo mismo may magpupunta doon. Nakakapagod yun. Ay, malamig yung snow dito sa loob Like, hindi mainit. Malamig yung hangin, gano'n. Hindi, nakakatakot. Parang mamaya medyo mga bags. Para lang din nasa Coron, Palawan. Pero actually, mas maganda sa Coron, Palawan. Walang kayong bias. Mas maganda dun. And hindi ko actually alam kung ba't yung huminto dito sa gitna. Ano kayo inihintay namin? Balik kami dito sa mismong area namin. And actually, it took us mga 20 minutes lang doon sa pag-ikot doon sa mismong Halong Bay area. So, mabilis lang naman siya. Parang naglibot lang ng quickie, gano'n. Okay guys, so andito na kami sa pinaka-last stop ng tour na to. Ayan, pupunta tayo sa isang cave at papanikin yun guys. Sobrang taas niya actually. And napakadaming tao. Hang Sung Sot ang pangalan. Tignan nyo guys, so grabe yung family coordination nito. Oh. Same suot-suot. Hala, tignan nyo, sobrang daming tao guys. Pero para sa vlog, papanikin ko yun ngayon. And actually, this is for the last time naman na. So, pagbibigyan ko na kayo. Ayan, tignan nyo kung gaano kadami. Oh my God, dito sa Hang Sung Sot. Hindi ko guys alam paano itong pinapasok ko, pero andito na tayo. Uurong pa ba? So, ito daw name na to. Ito yung Vietnamese name, Sung Sot. So, ibig sabihin pala niyan, surprise. So, surprise cave ang ibig sabihin nito. Ang kinaganito dito guys is yung tiles, yung hagdan niya. Hindi yung parang sa mga ibang hiking place na iba't ibang sizes. Dito magkakamuka kaya medyo hindi nakakapagod. So guys, nakarating na kami sa tuktok. And medyo malamig dito, hindi kasi init sa ibaba. Ayun guys, tignan nyo. Napaka-busy doon sa loob. Oh. Super daming tao. Ganito yung itsura kapag ka nagpunta kayo dito ng mga alas 3 ng hapon. Hindi ko alam kung ano yung makikita dito kasi guys, hindi ako nakapag-research. So talagang blind tour itong ginagawa ko na hindi ko alam kung ano yung makikita doon. Kaya amazed na sa mga nakikita ko kasi hindi ako nag-research. Tignan nyo, sa dami ng tao na yan, yun lang yung lulusutan. So talagang medyo mabagal. Ayun guys, sinasabi ng tour guide ko na wag daw kayo magpupunta dito ng weekend. So if ever na magpupunta kayo, weekdays ang piliin nyo kasi sobrang dami. Tignan nyo, para hindi kayo magaya sa akin. Tignan nyo guys kung gaano kasikip yung dadaanan. Oh my God. Skip. Pagdating dito, hindi naman na pala ganun ka tao.
Doon lang sa mismong maliit na pasukan. Oh, ganito pala guys. So, tignan nyo, ngayon ako napag sa isang kuweba na ganito na talagang napakalawak. Lawak mo. Nice. Wow guys, tignan nyo oh. Ang ganda dito sa surprise cave nila. Legit! Nakakapagod siya puntahan pero okay naman. Oh guys, ang ganda dito. Nakakapagod siyang puntahan pero nakakasatisfy pagka nakita nyo. Kasi malamig sa loob and flat din naman yung daanan. Good. Ang haba guys. Look. Super haba. Kanina pa ako naglalakad dito. And the word itself, kung ano yung pangalan ng mismo lugar na to, talagang masusurprise ka pala sa loob kasi sobrang laki na hindi mo iniisip na may ganitong sekreto dito. Ayun guys, so tignan nyo. Nakikita ko na ang langit. Pag pupunta nga pala kayo dito, mag-iingat kayo kasi mayroong mga naayon na lugar. If ever, baka mamaya bigla kayo masaldak dyan. Ayun guys, tapos na finally. Ay, tumigil ng pawis ko. So guys, pupunta na ako doon sa mismong boat. Hanapin na natin yung boat natin. So guys, it's already 4:49 PM at papatapos na tong tour namin. And ito, makikita nyo naman sunset time na dito sa Halong Bay. And itong part na to is surprise to actually. Pero sasabihin ko na sa inyo kasi hindi ito nakalagay na sa clue activity. And hindi ko siya nakita nakalist doon. So meron parang surprise na afternoon tea party. So doon, nandun sa loob, meron doon mga pagkain na libre, na mga snacks, na mga fruits, mga chips. Tapos itong kinuha ko kasi naiwan na to eh. Meron kasi doon tea pang natitira saka ito. So ayoko naman kasi ng mismong tea lang. Tapos meron doon pa soft drinks, pa Coke, pa Sprite, ganon. And ito na lang yung pinili ko. Ayan, tignan nyo kung gaano ka-serene yung place na to kapag kapapa-sunset. Ayan, ayun yung pa-free nila. Look, watermelon. Watermelon din na. Tapos sarap sa atin. Finally guys, nandito na kami ngayon ulit sa pier at nakatapos na yung tour namin. And ngayon, pupunta na kami sa bus para ibalik kami doon sa mismong hotel area. Woo! Guys, tapos na yung tour. At least finally, nakapunta na ako sa Halong Bay. Isa kasi yun sa mga, pag may pinupuntahan akong tourist, pag sinasabi, napunta ka na ba sa Halong Bay? Something like that. Kasi yun guys, yung strong competitor ng Coron Palawan sa atin. Actually, feeling ko hindi nga lang Coron Palawan, the entire Palawan, parang yun yung nakikipag-compete sa kanya dito sa Southeast Asia.